صلى الله على سيدنا المرسلين وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وعمله في الدارين. Nandito pa tayo sa masala ta'arud al-lafdhayn. Yung pagta'arud, yung pagpapanggaan ng dalawa. Dalil o kaya dalawang salita. No. So napag-alaman natin na kapag mga khusus, dalawang khusus ang nagpapanggaan, na ang maaari lang gawin doon ay nasikh mansukh. Ariyo, kung hindi na makuha ang nasikh mansukh, ano na siya? Itatarjih na siya. Last na tarjih, kung hindi na natawakuf, may nalaman. Kumbaga na itatawakuf mula sa pag-amal. Ibig sabihin, hindi pwedeng i-amal. Kasi meron tayong kaida na itata'araka, tasakata. Pero kung parehas na umum, at pwedeng pag-ipunin yung dalawang iyon, pag-ipunin, al-jam'u bayna ad-dalilayn. No, pero kung hindi pwede, ayun yung tinatawag na nasikh mansukh. Kung hindi rin pwede, tarjih. Kung hindi pwede, pero sa umum na daw ba niyan mawquf? Sa umum na walang mawquf. Tapos pangatlo sabi niya, wa in kana ahaduhuma 'amman wal akharu khassan. Kung ang kalagayan ng ahaduhuma, ahadul lafdhayn ay at-dalilayn. Kasi pati pagbabalik ng dhamir, kung paano yung binigkas doon sa marji'ud dhamir na ganun. Kaya lang direct ka na siya sa ta'wil. Wa in kana ahaduhuma 'amman, at kung ang kalagayan ng isa doon sa dalawang lafdhayn ay at-dalilayn, ang dalawang dalil na 'amman umum, wal akharu khassan, at yung isa naman ay khassan, khusus. So dito yung bab natin. Ano dito yung discuss natin na kapag yung isa ay dumating ng am at saka yung isa ay dumating ng khas, itataksis ng khusus yung umum. Nag-iisubab na no. Ito yung pinag-aaralan natin at tungkol sa at-taksis, babong taksis. Sana halimbawa, mislu qawlihi ta'ala, tulad halimbawa ng salita ng Allah, hurrimat alaykumul maytatu, haram sa inyo ang bangkay. No. So dito sa pagkakaharam na ito, mapapansin natin na yung bangkay na yung umum, parehas mo yung balahibo niya, yung balat niya, yung kuko niya, ano pa kaya yung kain niya. Ariyo, hindi pa siya namamatay na yung kain niya na haram dito. So naging haram. Lahat yan haram. Tapos nagkaroon siya ng ta'arud ma'a qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Tulad ng salita ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kasi di ba tayo pinapaitulot natin yung hadis na itaksis na yung kitab, di ba na? Napag-aralan natin na taksisul Quran bil Quran, wa taksisul Quran bil hadis, wa taksisul hadis bil Quran, wa taksisul hadis bil hadis. Pwede yun, baliktaran. Ito yung salita ng Nabi, ayyuma ihabin, alinman sa mga balat, dubiga na sinamak siya, dabag, tinibag siya, afakan tahura, nakatotohanan malinis siya. Akat tahura, malinis siya. So itong hadis na ito, na tinaksis niya yung balat, ibig sabihin, yung doon sa buong sarili ng bangkay, ibinawas niya yung balat. Ibinawas niya yung balat. So ibig sabihin na yung balat na yun na pwede sa kondisyon niya. Sa kondisyon niya. Ibig sabihin na yung balat ng hayop na bangkay, no, alam naman natin kung anong kahulugan ng bangkay. Isa sa bangkay ay yung hayop na nakakain. Al-hayawan al-maqul, no, al-maytah, o kaya namatay. Ghayru madfuha bi dhabhin syar'i, na hindi nakatay sa pagkatay na syar'i na agama. Kahit pa kambing yan, kahit pa kinatay yan, kung hindi nakatay naman sa paraan ng syar'i. Halimbawa pa man, yun na sumisikat na kinakatay nila yung pato na dito sa bato, na dito sa
Oh, katibangan sumbalya supat ko na si isang eto mo, kabay ni Derbab sumbalya. Ariyo. Yung iba naman ng mga pananaw, na basta lang sabi nga manharat na. Kapag dumalo yung dugo, ay importante na dumala yung dugo sa paraan ng pagkatan. At mabulag ito. Pero yun ay, kumbaga nalabag sa apat na madhab. Kasi ang apat na madhab na yung matul halkom wal maliwat wal watajay. No, yung puputulin yung halkom, yung mari at saka yung watajay. Nandiyan sila nagkaisa, nandiyan ang lugar kung saan kakatayin yung hayop. Ariyo, basta di rumas yung bali na maita. Ayaw ko kumanin na maita. So pag maita, nakurimat alay ko. Aram sa inyo. Ariyo. So ano yung pwede yung pakinabangan doon sa hayop na yun na namatay? Wala. Ariyo. Nung dumating yung hadis, pwede yung balat. Ibinawas yung balat doon sa buong sarili ng isang hayop. Ito ba na naman? Ewan ito. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Ito naman yung hadis-hadis na. Yung kanina, hadis, Quran to hadis, Quran and hadis na tingkat. Imatukman hadis and hadis. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam. At yung salita ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi masaqat as-sama'u al-ushuru. Sa bagay yan ipananim. Nasakat na pinainom siya. Almao ng tubig, ulan. Hariyo, masakat almao, as-samao. Sa bagay na pinainom siya ng langit, yan pamananan dahil sa sources na langit o langit o ayaman na niya na samawiya. Ibig sabihin ng samawiyan yung nature. Parehas parehas kung natitiligan ng dahil sa baha, natitiligan ng dahil sa upama na ilog, natitiligan ng kwan, ariyo. Upama na sa madaling salita, walang gastos. Ariyo. Basta na lang dyan yung pananim tapos hinahayaan na yung kwan, walang gastos upama. Kasi kabilang sa walang gastos upama na yung irrigation upama. Naglagay ng upama ng daluyan ng tubig para yung ilog doon dadaan upama na papasok sa mga taniman. Nagito na doon ang gusto, nagitip pa. Para parehas kung ulan upama. Ngariyo, basta importante niya na asama na yan yung nature. Ito na yung nature sa Tagalog. Likas. Nature ba? Kalikasan. Ngariyo, api masapatis sama sa anumang bagay yan pananim na sapat na diniligan as sa maunang kalikasan na al-usyuro, maglalabas ng usyur. Ariyo, maglalabas ng usyur. So itong hadis na ito, na basta was ng diligan ng ariyo, umom yun. Basta nadiligan ng kuwan ng umo. Hindi ibig sabihin na walang timbang, walang sukat. Ariyo. Kahit isang sako lang ang pamanga-anihin mo pa. Ay umoms ka niya. Umom. Kahit isang sako lang ang pamanga-anihin mo, magbibigay ka ng zakat na usyok. Yung usyok na yun na isang sako at ito sa 10. Kung 10 kilo, halimbawa yung isang sako na yung isang kilo, nawan yung ibigay mo sa zakat. Yawan ito, ma'aqawlihi sallallahu alaihi wasallam, kasama ng salita ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, laysa fi ma duna khamsati awsuqin min at-tamri sadaqatun. Walang zakat fi ma duna khamsati awsuqin min at-tamri. Sa bagay na kulang khamsati awsuqin sa 5 wasak. Ariyo, 5 wasak. Yung isang wasak ay katumbas ng 60 na ganda. 60 na ganda. Ang isang buwan, ang isang wasak ay katumbas ng 60 na ganda. 60 na ganda. So, bali itong lahat ito, kapag kulang sa 300 na ganda, nakurman at zakat. So ito na kung titingnan natin ang khas yan. Kasi miyakatanin. Ayaw mo nagputput sa khas na miyakatana. Ariyo, miyakatana. Miyakatana yun. Dahil sa miyakatana siya, ito yung ginagamit. Ginamit ito pang praksis. So ibig sabihin, sa lahat ng mga natitiligan,
ng kalikasan. Halimbawa, lumalaki yung panim galing sa kalikasan. Na pag mag-harvest ka, umabot yung minarvest mo ng 5 auso o kaya 300 na ganda. Paman magbibigay ka ng zakat. Kung hindi na hindi, kahit pa yung piniligan na, wala. Paman kasi dumating yung taxis yung lima zakat na sama na doon kumakatana. Kaya nga tinatawag na muhtamil kasi yung umom na merong kahulugang ihtimal. Yung salitang umom na merong kahulugang ihtimal. Na kaidah natin na idha tara al-ihtimal saqata al-istidlal. No, kasi yung kaidah natin na hindi lahat. Ganyan masakop ang tao. Kasi meron tayong kaidah na kapag umom na walang mukhasis, gagawin yung umom. Kung hindi dumating itong hadis na ito na kahit isa-isang sako lang ang naani mo na magbibigay ka ng zakat. Ihtimal na nila. Ano ito? So ito na miyakatan miyakatan yung timbang ng ating upama ng aanihin. Falwajibu bi misli hada na ang wajib sa katulad nito. Katulad nito ay al-madhkur min al-misalay. Yung binanggit mula sa dalawang halimbawa. Yung Quran at saka hadis kanina at saka Quran at hadis at saka hadis. Wa amsalihi at yung mga katulad niya, katulad ni hada. Na an yuqqa bil khassi ala al-'ammi. Na ihahatol ang khusus sa umum. Kumbaga na parang nasasabihin dito na ipapanaig ang khusus sa umum. Ipapanaig ang khusus sa umum. Nagitimanin ito. Wa minasabi naman pala in kana al-qasu mutaakhiran al-'am mutaqaddiman nusikha al-qasu min al-umumi biqadrihi. Ariyo. At iba sa mga ashab ng Shafi'i na sinasabi nila maqala. Na sinabi niya in kana al-qasu mutaakhiran. Kung yung khusus ay mutaakhir. Wal-'amu mutaqaddiman. At yung umum naman ay nauna. Kumbaga na naunang sinabi. Kasi iba pag merong salita na hindi naman pwedeng magkasabayan. Posible arya. Upamauban na hindi pwedeng magkasabay sa isang panahon. Mangyayari yung dalawang magkasalungat na salita upama na mangyayari yun sa dalawang panahon. So ano yung dalawang panahon na yun? May nauna, may nahuli. Ariyo. So dito sa isang ashab natin na Shafi'i na ang pananaw nila, ariyo, na ganito, pwede magtaksis yung khas sa umum. Pero ganito yan, Shafi'i. Kung yung khusus ay mas nahuli, nasabihin, mutaakhir. Mas nahuling sabihin, wal-'amu at yung umum ay mutaqaddiman at yung umum naman ay nauna, ariyo, naunang sabihin, nusikhal khasu min al-umum biqadri. Imamansukh yung khas min al-umum mula sa umum biqadrihi biqadril khas. Sa tadya ng khas. Sa tadya ng khas. Ito imamansukh. Ibig sabihin na parang sa kanya na ang imamansukh na kumbaga na ibuburahin sa hatol. Pag naman na nasa mansukh. Buburahin yung hatol, yung hukom na buburahin. Hindi katulad ng taksis. Yun ay taksis na pagbabawas lang yan. Yung pagbabawas. Gugin na yung nasa mansukh na totally buran. Ang Allah na mismo ang nagsabi sa Nasikh Mansukh, manansakh min ayatin o nunsiha na'ti bi khairin minha o misliha. Ayun. Napagdadaanan ninyo yan sa tafsir yung tungkol sa Nasikh Mansukh, manansakh min ayatin o nunsiha na'ti bi khairin minha o misliha. Ano man yung purahin namin ang hatol na ayat, manansakh min ayatin o nunsiha, laging buto sa makna, na'ti bi khairin minha. Pagdadala kami ng mas mainam doon sa kanya. Minha, min ayat. Mas mainam, hindi mas mainam. Pag yung level ng salita ng Allah na walang mali dyan.
Pero babalik yan doon sa manfaat ng iban, doon sa pakinabang ng iban. Kaya minsan inanasa. Kasi titingnan yung kakayanan natin. Kung hindi titingnan yung kakayanan, walang nasikmansok na. Minsan na mayroong utos na masyadong mabigat. Ariyo, minsan na mayroong utos na masyadong mabigat. Ang Allah na la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hindi inobliga ng Allah yung sarili na tawag dito, maliban sa kaya. Ariyo, upang baka dumamanso kung walang nasikmansok. Dumating ang Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang nasik sa lahat ng syariat. Sumiyangaw na syariat na binura niya. Kumbaga na yung hukum-hukum dati na inalis niya, na dumada. Kaya pasangandan, kung mga katitiyan so, kimono ka, na ayaw hukuman yan si Umyangaw na naguntik. Dati, makatalo ka tarsiki, na miya lubu-lubu ba nga lang. Tapos darating pa ang Nabi na dag hukum, kaya pasangandan pa. Yun ang faida ng nasikmansok na ibikairin minha. Magdadala kami ng mas mabuti sa kanya. Ano yung mas mabuti? Yan yung mas mabuti sa inyo. Hindi ibig sabihin na mas maganda itong bago kong salita kaysa sa hindi. Ariyo, magigyan na nakala mo Allah na isa-isan ka na. Lagi-lagi din na. So yun ang nasikmansok. So dito, sa ilan sa mga ashab, parang sinabi na nasikmansok. No. Baga na parang ang linagay nila dito sa taksis na parang nasikmansok. So, ano ang mafhum nito? Ang mafhum ng salita na ito, ibig sabihin kung nauna yung umum, nahuli yung umum, tapos nauna yung khusus. Ito mafhum eh. Ariyo, ito yung mafhum nito kasi maintindihan mo dito sa salita na ito na may mafhum ito. Merong kahulugan na itong salita na ito. Kumbaga na merong pinaparinig ang salita na ito. So ano yung pinaparinig niya? Balik na rin natin. Kung yung umong ang nahuli at yung khusus ang nauna. Ariyo, hindi pwede itaksis nung khusus yung umong. Lagi na ni Madhab mga hanap. Ariyo, yan ni Madhab mga hanap. Yaman ito. Kaya daw niya yung sinabi, sabi ng mga ashab ng Shafi'i, binaan. Bilang kumbaga na pagsasagawa ala at takhir al-bayani na ang pagpapadelay al-bayani ng paglilinaw an waqtil khitabi la yajuzu mula sa oras ng pagsasalita na la yajuz. Kasi kaya kaidatan yung ipahuli yung bayan doon sa khitabah, doon sa utusan na la yajuz. Hindi pwedeng ipahuli. Siguro na baka meron dito sa ano natin, mga susunod na pag-aaral na natin, ewan ko lang. Na yung ipahuli yung bayan, halimbawa merong dumating na isang pamanang utos, so ariyo, yung paano yan, isasagaw, kasi once na iutos na wajib na yan na gawin. Ariyo, kinap na naman dyan yung fauriya at saka taraki. Ariyo, yung fauriya at saka yung taraki. Ewan ito. Wahadha qaulul Mu'tazilah. At ito ay qaulu ba'di ashabina, qaulul Mu'tazilah. Yan din ang pananaw ng mga Mu'tazilah. Wa qala ba'du ahli dhahir, at sinabi ng mga ilan sa mga ahli zawahir. Ito yung mga ahli literal ba? Nariyo, sa panahon natin ngayon ng mga salafiro na yung mga ahli literal. Ulaw lang nyo tingin maulid. Ulaw lang nyo sa maulid. Ibig sabihin na mas marunong pa kayo kaysa sa mga sahaba. Ang mga sahaba na hindi nila ginawa. Nariyo, marunong ka rin sa mga sahaba. Yung apakatay-tay daw mga maskita. Kung marunong ka rin sa mga sahaba, dapat ang gagawa dyan ang mga sahaba. Kapag tayo mga masjid ka na iman ko na, yung gulo ko mga sahaba na naman, may ato. Napapag mga pigalo ko mga sahaba na siya pakiran sunabi. Kaya na, hindi lahat ng bagay na hindi nila ginawa. Hindi ibig sabihin, mas marunong tayo sa kanila.
nabagideran ka lang ka, lain ng nabi, kaya hindi ginawa ng nabi, ibig sabihin, mas marunong tayo sa nabi. Hindi mga mana nila. Bakit? Kasi kung walang binanggit sa dalil na din. Ariyo, sa manino, baka pukatay daw mga maskite. Ariyo, ha? Huwag mong pagagandahin ang mga maskite. Kasi nung magpakatay-tay ng mga maskite, ito na ikidya mo. O, nito. Panaguan ka sa rag. Yan, nalagyan mo ng mga electric fan. Panaguan ka sa mga mic. Doon na lang sigong yung lola sigong masunod. Na doon na lang lulaw na kasama. Ha? Kung isasagot mo na naman, kasi yung tawag dito, yung panahon nila na kumbaga na wala pang technology, ginisa mo ang sarili mo sa sarili mong mantika. Mario, hindi ba na neno ito? Pati, sinabi mo na pwede pala, ikaw lang pwede magsalita mo, hindi. Dito. Ha? May kaida tayo at tarpo la yufidul hukma. Yung pag-iwan sa gawain na hindi agad-agad magsasabi ng hatol. Ano ba magsasabi ng hatol? Ay, so mga ulaman natin, ay kuwate, di tanong di pa nga diyan naging taxis, kailangan ng usul. Kung mag-aaral ka lang ng hadis lang, ng Quran lang, ada bang ka-usulul fiqh na hindi mo maintindihan ng hadis Quran? Nagkasabot na. Magbabangga-banggaan yung salita. Minsan si Sheikh Mutawalli Al-Sha'rawi rahmatullah alayhi. Merong mga tao na dahil sa dumarami na yung nagsasambayan sa Makkah, lalagyan nila ng mic. Anag yung na-shape na di magi. Iyan ginawa sa panahon ng Nabi. Tapos dahil ni Sheikh Mutawalli Sha'rawi at taga-Egypt, na palagi sa Saudi at saka kilala siya. Nagkataon na pumunta siya. Kumbaga na, tinanong nila kung pwede ba na maglagay ng mukabir sa microphone. Sabi niya, ba't wala namang problema? Ano sabi niya, kausapin mo si Sheikh. Ariyo, pamana. Kausapin mo si Sheikh. Iyaw makong si Sheikh. Nagkausap sila. Sabi niya, ikaw ba yung nagsabi na huwag palalagyan? Ganun niya sinabi. Hindi pwede, bida! Yun na to. Tapos sabi niya, kasi yung Sheikh na yung nagsasalamin kapag nagbabasa ng Quran. Sabi niya, ito, pampalaki ng letra. Yung sabi niya, hada mukabbir surah. Sabi nung Sheikh Mutawalli Sha'rawi. Sabi niya, ito ay pampalaki ng letra ka. Kung wala, di ka mapamatiya sa Quran. Hindi ka makakita. Kung magamit ka ng salamin. Nawahada mukabbir surah. At ito naman sabi niya ay pampalakas ng boses. Sabi niya, pwede. Naman. Kasi ginigisa mo yung ay basta na usulul fiqh. Naman ito. Nasasabihin na naman nila na ito ay alat. Parehas lang yan. Lahat yan ginagamit sa agama. Naman ito. So ito kailangan ng mga pangadita sa usul. Paano natin? Ito actually na itong pag-aaral natin ng usul na mahalaga ito. Bakit mahalaga? Kasi merong darating na panahon na merong mga nawazil, mga hawadis, mga masala na bago dumating sa atin na hindi natin maintindihan. Na yung pang-usap, ano nagyan na yung mga usul ng mga kailan. Ano ito? Yun, sabi niya, ahlul zawahir, yata'aradul khas wal am. No, magtataarod. Kapag nagtaarod yung dalawang salita na yan, sabi niya, umuman yan o khusus, nataarod na yan, sabi niya. Ay, yani, yahtaju ilal murajjih. Automatic, kailangan itarjih na yan. Sigiran na itatarjih. Ano yung paraan ng pagtarjih? Yung paraan ng pagtarjih na miyaka-ulan-ulan. Titingnan yung rawi ng hadis, katulad yung dalawang hadis na nagbanggaan kanina. Titingnan yung mga rawi ng hadis. Rio, kung sabihin mo na yung isa na sahih na kayo, yung isa na mas sahih.
Yung isa na Swahili Ghairi, yung isa na Swahili Dati, mas kunain yung Swahili Dati. Ariyo, mga salita sa hadis mo. O kaya ang rawi ng isang hadis na yun, na Bukhari, yung rawi ng isang hadis na yun, na Muslim. Itatarjim, saan ang masigit na Bukhari at saka Muslim? Parang gano'n. Ariyo, parang gano'n. Mahilig sila sa antay mapasangtay. Hindi na taon lang na kung dali. Pag once na tinapon mo yung isa, ariyo, sinabi mo pa na sa'yo, hindi mo na yung man ginamit. Maliban na lang kung ang sitwasyon ay hindi na pwedeng gamitin. Ariyo. Wahuwa qawlu Abi Bakr al-Ash'ari at yun ay qawl, itong qawlu al-Zawahir, qawlu Abi Bakr al-Ash'ari, salita ni Imam Abu Bakr al-Ash'ari. Wa qala ashabu Abi Hanifata, sabi naman ng mga ashab ng Abu Hanifa, in kana al-khas mukhtalapan bihi, kung yung khas ay in kana lafdul khas o kaya in kana dalilul khas, kung ang lagay ng dalil na khas ay mukhtalapan bihi, may khilaf sa kanya, mana zanni ba ay zanniyan, sa para madaling maintindihan ay zanniyan. Wal 'ammu, at yung umum naman na mujma'an alayhi ay qat'iyyan. Ariyo, mujma'an alayhi ay qat'iyyan. Lam yuqda bihi hindi ipanghahatol bihi bil khas ala al-'ammi sa umum. Pamana kung yung hadis pa man hadis zanni hindi qat'i, halimbawa may hadis na sahih pa man ay lalaban sa Quran, hindi ka pa hindi pwede. Ariyo, maliban lang kung yung hadis na yun na hadis mutawatir na pwede, kasi yung mutawatir at saka mutawatir na lagi. Wa in kana muttafaqan alayhi, at kung ang lagay niya na al-khas na muttafaqan alayhi, ittifaq sa kanya yan yung qat'i, na qudiya bihi ay alal umum, ihahatol bihi bihi ay bil khas al muttafaq alayhi ay ala al umum, doon sa umum. Wat dalilu ala ma dzakarnahu, at ang dalil sa bagay na binanggit natin na annal khassa huwa aqwa min al-'ammi, na ang khusus huwa aqwa, na siya ay mas malakas, ay dilalatan sa pagsasaad. Ariyo, huwa aqwa ay dilalatan ng pagsasaad, mas mabagri naman ang pagsasaad. Kasi yung khusus pa man point to point pa, na basta yung salitang point to point, mas maintindihan. Hindi mo na kailangan pa ng maraming ta'wil dito, ta'wil doon. Ariyo, kaya malakas. Ariyo, maglinis kayo. Maglinis kayo. So yun, ano yung kayo doon? Lahat ba kayo? Nagito mo lahat ba kayo o ilan lang sa inyo? Yung salita na yun, na meron lang dalawang karga, kaya medyo humina. Zaid, magwalis ka. Saan ang mas maano doon? Yung Zaid kasi wala namang ibang tinukoy siya. So yun, mas patindi. Kaya kasabi niya, al-khas, al-khasa huwa aqwa. Yung khusus ay mas malakas, ay dilalatan. Min al-'am, kaysa sa umum. Bakit? Li'anna al-khasa, dahil ang khusus na yatanawalul hukma, naaabot niya yung hukum bilafdin ng salitang la ihtimal fihi, na walang ihtimal. Kung man ang walang ihtimal, na walang karga. Ariyo, pakinggan niyo, magwalis kayo. Na yung kayo doon, na lahat kayo o ilan lang sa inyo. May karga wala? Meron. Pag sinabi ko, Zaid, magwalis ka, may karga wala? Walang kargang iba. Walang kargang iba. So yun ang tinatawag na yung khusus na naaabot na yung hatol ng salitang walang kaldo. Walang saplayo pa. La ihtimala fihi, walang kargada fihi bin lafzi. Wal-'am, at yung umum naman, yatanawaluhu, naaabot din niya na umum siya na
pukot. No, pero bilafdin muhtamilin. No, ng salitang may karga. May karga po man ano pinapadama. Di malumang. Kung gano'n na wajaba an yukta bil khas alayhi na kailangan o kaya wajib na ipanghatol o kaya i-decision bil khas na kunin ang khusus alayhi alal wa amma idha kana po tapos na yan ayun yung masalang khusus at saka ukol yan yung kasi kaya niya sinabi muna sa atin na yung salita ay merong taarot para makuha natin. Nipaliwanag na rin niya sa atin kung paano gagawin yung ta'arudul lafzain, yung magbabanggaan yung dalawang dalil. Kasi kung hindi mapatunayan kung saan doon ang tamang gagamitin, yung dalawang dalil na yan na hindi magagamit. Ida ta'arada, nasapat, kung magbabanggaan yung dalawang dalil, nasapat, nasukot silang dalawa. Ibig sabihin, hindi nagagamit. وأما إذا كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه at kapag ang kalagayan kullu wahid minhuma bawat isa minhuma ay min al-lafzain ay ad-dalilain yung isa sa dalawang lafaz na yun yan dalawang dalil amman min wajhin wa khasan min wajhin umum khusus sa tingkat umum khusus min wajhin umumun wa khususun min wajhin. Kung gano'n sabi niya, yumkinu na maaaring an yukhassa na itaksis bikulli wahidin minhuma sa pamamagitan ng isa man minhuma sa bawat dalawang yun minhuma min al-lafzain dun sa dalawang salita na yun umumul akhari yung pagka-umum ng isa. Yung pagkaumum ng isa. Paano ba ito? Mislo maruwiya, halimbawa ng nairiwayat, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam na ang Nabi sallallahu alaihi wasallam naha anis salati, ipinagbawal na niya na Nabi anis salati ang pagsasambayang inda tulu'i syamsi sa oras ng pagsikat ng araw. So saan dyan ang umum? Yung sambayang. Sambayang. Ano nga yung sambayang? Kasi merong sambayang na part 2, merong sambayang na sunat. Bukod pa doon na merong sambayang na may dahilan, merong sambayang na walang dahilan. Ano din ito? Sa mga dahilan ng sambayang, pumasok ka sa masjid. Ano yung sa sambayangan? Tahiyatul masjid. May dahilan yan, wala. Yung pagsambayang meron dahil sa pagpasok na masjid. O pababang wala namang nandun ka lang. O kaya nasa bahay ka, nabigla kang nagsambayang ng sunat. Na yung sambayang na sunat na yun, nalasabab na. Wala siyang dahilan. So dahil walang dahilan, sambayang pa rin ang tawag. So umum yun. Pero meron siyang khusus dito. Betuan sa umum khusus. Bawal magsambayang, ipinagbawal magsambayang inda tulu'i syamsi sa oras ng pagsikat ng araw. Pinagbawal. So ito na umum at saka khusus. Miya katana. Ibig sabihin na ang bawal lang magsambayang kapag sumisikat ng araw. Pag di sumisikat ng araw, pwede magsambayang ng back to normal na. Ma'aqawlihi sallallahu alaihi wasallam kasabay ng salita ng Nabi sallallahu alaihi wasallam man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Sino man ang makatulugan niya makatulugan niya ay taraka salatan. Sino man ang makaiwan ng isang sambayang sino man ang makaiwan ng sambayang. Hindi pa naman may masala. Aw nasiyaha o di kaya ay makalimutan niya. So itong makatulog o kaya makalimutan niya, khusus ay. Khusus. Khusus. Bakit khusus itong ganito? Kasi nangangahulugan na may dahilan.
Kasi yung sambayang na yun na lahat, masyadong malawak ang kaulugan. Lagi na mga tatana, kung nakatulugan mo ang sambayang o di kaya nalimutan mo magsambayang, na falyusalliha na sambayangan siya, idadakaraha kapag naalala niya itong sambayang. Pag naalala niya na sambayangin niya. Ibig sabihin na pag nagising siya mula sa pagtulog, na sambayangin niya. Kasi kailan siya makakaalala? Pag gising siya, rew. Pag nagising siya, Allah, mas mga sambayang na susunod. Hindi sambayangin niya. So itong hadis na ito, naumong din at saka khusus. Rew. So dahil doon na kumbaga na ipagtataksis yung khusus doon sa umum na yun, kumbaga na vice versa. Pag-usaran sa umum humanisa. Pag-usaran sa umum humanisa. Adiyo. Tingnan natin kung paano niya ginawa. فَإِنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ nakatotohanan ihtimal. أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ na ang murad ang mabhum binahi sa pagbabawal anis sala inda tulu'i syamsi sa oras ng pagsikat ng araw na mala sa babalaha. Yung bagay na walang sabab dahilan laha sa kanya na as-sala minas salawati mula sa mga sambayan. Saan? Bidalil qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Dahil sa pagsasaan ng salita ng Nabi, man nama an salatin aw nasihan falyusalliha idza qara'a. Idza qara'a. Wa yuhtamalu an yakuna al-muradu bi qawlihi sallallahu alaihi wasallam. At ihtimal din na ang murad sa salita ng Nabi, man nama an salatin aw nasihan falyusalliha na fi ghairi hali tulu'i syamsi, na hindi sa oras ng pagsikat ng araw. Bidalili maruwiya, dahil dalil na maruwiya ng hadis na riwayat anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha an salaan is-sala inda tulu'i syamsi. Falwajibu fi misli hada, na ang wajib sa katulad na itong umum at saka khusus na fi misli hada ay fi misli hada al-amthila an la yuqaddamu na hindi ipauna ahaduhuma ay ahadud dalilain ala al-akhar sa isa illa bidalilin syar'i, maliban sa dalil syar'i. Maliban sa dalil syar'i. Ano itong dalil syar'i dito na tarjih. Tarjih din na yan. Itarjih. So yung paraan ng pagtatarjih na hindi basta-basta. Ano yun? Itarjih. Min ghairihima, na yung dalil na yun na galing sa iba sa dalawang yun. Ghairihima, ghairil lafdai. Pag nalabas na ba? Na yadullu, na magsasaad siya na dalil alal maksusi minhuma sa nataksis minhuma mula sa dalawang iyon aw tarjihin o di kaya itarjihan itarjih. Ina na itarjih pa man napipili ka na doon sa dalawa na yasbuto na magtatalaga siya ng tarjih li ahadihima sa isa doon sa dalawang iyon. Ahadihima ahadid dalilain alal akhar doon sa isa, doon sa isa. Allah.